Queen of All Media. Kris Aquino ay muling nagbigay ng update sa kanyang kalagayan at personal na buhay. Matapos kumpirmahin ang kanyang breakup ilang buwan na ang nakalipas, tila may bagong inspirasyon na siyang binanggit. At kasabay nito, nagbahagi rin siya ng malalaking balita tungkol sa kanyang kalusugan. Sa kanyang Instagram post nitong Martes, Setyembre 9, sinabi ni Kris na siya ay muling sasailalim sa mga surgical procedure bilang bahagi ng kanyang patuloy na laban sa autoimmune diseases. Kilala si Kris sa pagiging tapat sa kanyang mga fans at ngayong muli, ibinahagi niya ang kanyang takot, pananalig at pag-asa. Bukod sa health update, ikinuwento rin ni Kris ang isang hindi inaasahang pangyayari. Ayon sa kanya, isang tao mula sa kanyang nakaraan. Ang minahal niya pero iniwan siya noong lumalala ang kanyang sakit. Bigla siyang dinalaw kamakailan. About 10 days ago, he surprised me. At ilang araw matapos iyon, nag-text siya at paulit-ulit na nag-sorry, pagbabahagi ni Kris. Ngunit ayon sa kanya, malinaw na hindi sila para sa isa't isa. Dahil habang siya ay may panghabambuhay na laban kontra autoimmune disease, ang dating karelasyon naman ay masaya sa pagtulong sa mga komunidad at paglalakbay sa buong Pilipinas. Matapos magbalik sa bansa noong 2024, naging bahagi ng personal na buhay ni Kris sina Mark Levist at Sir John Mike Padlan. Ngunit nitong nakaraang Marso, tuluyan ng kinumpirma ang kanilang hiwalayan. At ngayon, ilang buwan matapos iyon, nagbigay si Kris ng clue tungkol sa isang bagong inspirasyon. God has a plan, sabi niya. Recently, I got to know a doctor who is brilliant, brave, and reliable. Plus, may good skin at great hair pa. Dagdag pa niya, ang naturang doktor ay may parehong Chinese astrological sign ng kanyang mga magulang, kaya tila may espesyal na koneksyon ito para sa kanya. Hindi rin pinalampas ng mga netizens ang revelasyong ito. May mga nagbiro pa. Partida si Kris, laging nasa bahay o ospital, pero nagkaka-love life. Enjoy Kristeta. May isa pang nagkomento, bongga ni Chrissy, doon na, hindi talaga nawawalan ng manliligaw. Sana kahit papaano ay napapasaya siya. Habang may isa namang nagsabi, sana mas marami pang magpakilig at magparamdam ng pagmamahal kay Kris para hindi masyadong mabigat ang pinagdadaanan niya. Si Kris, na ipinanganak sa araw ng mga puso, ay kilala na sa iba't ibang relasyon mula sa mga artista, politiko, hanggang sa mga doktor. At ngayong muli siyang humaharap sa laban para sa kanyang kalusugan, tila ipinapakita niya na totoo ang kasabihang, kahit may sakit o pagsubok, hindi nawawala ang pag-ibig at inspirasyon. Kaya ang kanyang mensahe ay malinaw. Bawal sumuko, tuloy ang laban. Ito po muna tayo kay Kris Aquino. Alam mo, naloloka ako sa mga hanas ng ating mga kababayan, lalo na mga bashers, no? Parang lahat ng sinasabi niya ngayon, para sa ating mga kababayan ay isang ilusyon o halusinasyon. Wala naman na tayong control dyan. Kasi di ba, wala pinost mo, syempre, may mga karapatan na sila ng kanya-kanya mga opinion at naku, babasahin mo na lang talaga. Hindi mo sila pwedeng kontrahin. Binuksan mo ang pintuan, papasukin ka talaga. True. Ano ba, may pintuan bang bukas na isasarado ulit? Diba, siyempre, binuksan mo yung kwento tungkol sa bagong doktor. Sabi niya, yun daw, bagong doktor na inaay niya ngayon ay brilliant, brave, very reliable, and with good skin. Wow! Magandang skin, at saka daw great hair. Ikaw nasa ganyang kalagayan ka kay Kris, katatapos mo na operasyon, marami ka iniintindi, 11 yung AI mo, yung autoimmune disease mo. Maanong pa ba yun? Maanong pa ba yung skin at saka yung great hair? Di ba nga, nanay? Kris Aquino is Kris Aquino. Siya lang talaga yan. Talaga. Meron pa ako nabasa. Alam mo, ikaw, kaya ka hindi gumagaling-galing eh. Sabi niya kasi puro lalaki inaatupag mo. May mga ganon. Hindi, ang pananaw lang po ng iba nating mga kababayan, of course, napakarami pong nananalangin para sa pagganda ng kanyang sitwasyon. Pero hindi po lahat ay maaasahan natin na nakikiisa sa hinihiling mong panawagan.
natural, merong mga bashers na, ano ka ba naman? Diyan sa itsura mo ngayon, sa kalagayan mo, inuuna mo pa ang lalaki. Ganon. Natural yon. Natural na Oo. gaganunin siya. Di ba? Correct. At sa kabila ng kanya dahil ganyan ha, may pa-blind item pa siya. Diba? May pa-blind item pa siya. Yung nag-text sa kanya na iniwan daw siya sa... Sino ba si Dr. Michael Padlan yun? Sino ba ang dapat love life yan? The one who hurt me. Oo. He kept on saying sorry now. Ganon. At saka ito daw bagong doktor na nagiging inspirasyon niya ngayon. Nako, pungsoy na naman ang pinairal ni Chris Aquino. Oo, mga Chinese as mga Pungsoy ganun. daw, yung basa, katulad ng sa mami at sa daddy niya. Oh, di ba? Talaga, nakakaaliw na nakakainis. Di ba? Kaya, ibigay na lang natin sa kanya. Total, alam mo, ito na lang ang bag natin sa kanya para mapagaan ang kanyang nararamdaman. Uy, wag mo Diba? naman sabihin ambag. Ay, ang ibig ko sabihin, may... Ang ambag ay ginagamit lamang sa isang namayapa na. Ay, Diba? ito na lang ang ating ano sa kanya, share. 'Di ba? Aside sa pagdarasal, para mapagaan yung hirap na dinaranas. Dalahin niya. Oo, 'di ba pag sinasabi na sisingilin mo pa ba siya? Ay, hindi na. Hindi na. Ambag ko na lang yan pag namatay siya, 'di ba ganon? Kaya iwasan natin yung ambag. Bakit Ganon. pala? Sorry. Negatibo yon. Okay. Eto sabi ni Juris Dr. Channel, hala, sayang, ay, hindi pala ito, may isa pa. Eto sabi niya, buti pa si Chris Aquino, maski pa paano may umaaligid at nagpaparamdam para pakiligin siya. Samantalang yung iba, sa kada pag-jingle na lang, kinikilig. Oo nga, no, pagka jingle tayo, di ba may gano'n? May kilig. Ayan. Charot. Kaya tama ibigay na lang ang gusto niya. Ilusyon man o kung ano mang tawag dyan, kung yan ang magpapalakas sa kanya, sige, go lang, sabi niya. Oo, diba? Tapos sabi naman ni Lulumalig, wow! Nakahabol. Sila ni Iram Lia, live na live ngayon. Hintayin natin ang kanilang mga hintayin natin ang mga komento. Sabi ni Paulo Ubalde, Nay, ang masasabi ko lang po, nakakaloka si Tetay. Parang mauubusan ng menchu. Sabi niya. Parang mauubusan daw ng lalaki. Okay. At sabi ni Miss Nags, naku Nay, nagdududa na po ako kay Chris. Sa mga anak pa ba siya? Sa mga anak po ba niya siya lumalaban or dyan sa mystery doctor na yan? Get well soon. Laban lang. Minsan talaga makakapag-isip no? Oo. Ang sinasangkalan niya, yung mga anak niya. Hindi naman yun ang ginagawa niyang paksa, kundi yung mga doktor, yung merong yung buhok na kumpleto at saka napakakinis ng balat. Di ba? Nay, nung in excellent health nga, walang tumagal na partner. Ngayon pa ba? Okay, thanks, bye. Sabi ni Randy Balaguer, kung araw na nasa excellent health pa siya, walang tumatagal na partner niya, ngayon pa kaya. Di ba ang katwiran niya, kaya daw siya iniwan ni Dr. Michael Padlan dahil dun sa kanyang sakit. Oo, sakit. Oo, di ba? Yun ang Ayan, nasa post niya yun. Oh. Sabi ni Marichu, Formasyon Espiritu, hindi normal na sa isang taong halos bingit na ang kamatayan ang ipinaggagawa ni Chris. Imbis tuloy na ipagdasal siya ng mga taong naaawa sana sa kalagayan niya, puro ngit-ngit, galit ang natatanggap niya. Health muna ang unahin, Miss Chris, hindi ang akyon diyan. Ano ba yan? Kakaloka. Eto, Lulumalig. Siguro po sa mga inspirasyon niya, kaya siya lumalakas at nakakaya niya po ang mga hirap. Sana nga, sabi ni Lulumalig, oo nga, baka naman yun na nagdadagdag sa kanya ng Si Demis Ignacio din, ganun ang katwiran. Diba? Maglalagay ako ng earphones nang huwag ako ma-Julie Andrews dito sa trabaho. Yun na. Yun. At sabi ni Tita Nene Ulanday, nakakaloka talaga si Chris. Kagagaling mo lang sa mabigat na pinagdadaanan, inaatupag mo na ang mga doktor. Ka-o-opera lang niya.
Nasaktan Dal- awa ng oo. Diyos, diba? At dalawa yun, ha? Meron pang isa, may padating pa. Diyos ko. Baka doktor yung parating niya. Sabi ni Wating-Wating, Miss Chris, dyan ka lang muna ha. Nandito na kami sa mga buhaya portion eh. Huwag mong idiskaril ang moral compass namin. Chill ka lang dyan. Sabi ni Wating-Wating, ibig sabihin, hindi ikaw ang issue ngayon. Andito na kami sa mga buhaya ng lipunan. Hindi ikaw, kaya dyan ka lang. Tapos sabi ni Iram Lia, ay, nako, ayaw patalo ni Chris. Sumasabay pa rin talaga sa mga contractor. Nepo babies. Ay, nako, magpagaling ka muna. Oo nga naman, nasasapawang kasi siya. Diba? At si Edeletada, ano ang sabi? Sa halip na ang pagpapagaling ang unahin kung ano-ano pang inaatupag. Nako, Chris, focus ka muna sa sakit mo. Sabi ni Edeletada. At eto pa isa. Chris looks so inspired. Sana all. Get well soon, sabi na lang ni Neneng Putot Getsoli. Ayan. He looks so inspired. Kaya nga, ibigay na lang natin Oo. yung hilig niya kung yun ay ikaliligaya niya. Oo. Diba? Nakakaloka.